Sa ating pong linya ngayon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Sir, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Magandang umaga, Ted and Chacha. Salamat po. Sec, ito ho munang inyong pagpunta kahapon kasama si Pangulong Marcos sa Bacoor, Cavite. Ano ho ba ito? Ito ba'y simula na talaga na roll out sa mga public market ng Kadiwa stores for Metro Manila? Paano pong sistema, sir? Yes, basically lahat ng tinatayo namin ngayon na Kadiwa or ino-open na Kadiwa with the 20 peso ay tuloy-tuloy na yan ho hanggang 2028. But of course, yung sa Kadiwa ng Pangulo natin, we're restricting it mula doon sa mga 4Ps, PWD, solo parent, tsaka senior citizen. Kasi pinaparami namin maigi at yung logistics namin ay naayos mabuti. Opo. Sir, yung pong pag-replenish sa stock ho kapag naubos, paano po ang magiging pamamaraan po ng DA sa mga nabuksan na po ninyo na Kadiwa store, sir? Meron na kami ngayon mga data doon sa iba-ibang area, lumalabas iba-ibang area, iba-iba yung tinatawag na run rate Meron tayong area na 900 kilos an hour ang benta, meron 500 kilos, may 400 kilos per hour sa 5-hour na selling opening. So base doon sa mga datos na yun, bawat lugar nakikita na natin yung kailangan na stock levels sa bawat outlet. So ngayon nasa 94 na tayo na outlet sa Kadiwa ng Pangulo. So yung logistics na talagang inaasikaso. May mga trucks na tayo, kulang pa tayo ng drivers. But yun na, kaya kailangan talaga itong trial period until the end of the year to sort out all the issues before yung national rollout in January 2026. Okay. January 2026 po yung kumbaga, national rollout. Yung pong sinasabi na availability po ng benting bigas sa mga minimum wage earner. Kamusta na po yung programang niyo, Secretary? Yung sa minimum wage earners naman, Ted, basically nag-umpisa na tayo dyan. Ang initial target namin ng DOLE is 120,000 minimum wage workers na makakuha ng 10 kilos per month. But nung last meeting namin ni Secretary Laguesma, we will try to achieve 1 million workers by end of the year. And then next year nga, tuloy-tuloy na. Parang we'll try to force the system kung paano namin mahabol tong 1 million workers, minimum wage earners na masisilbihan ng 10 kilos of rice per month till the end of this year. Opo. Sir, alam po naman natin, di po ba, na ito pong benteng bigas ng Pangulo ay subsidized by the government. Yung kaukulang pong subsidiya, paano pong funding nun, Secretary? Sa ngayon, yung wala pa kami yung ginagamit na additional subsidy. Ang ginagamit lang namin yung NFA funds na binigay sa GAA noong 2024 and ngayon 2025. So ngayon marami na tayong stocks, 430,000 tons na yata ang stock natin. And ang nangyayari ngayon, mas marami kami nabibiling stocks sa ngayon kaysa sa lumalabas. So naiipon pa yan. But as we accelerate yung paglabas ng pagbenta ng 20 pesos, ay we hope na mabawasan na itong mga stocks na to. Kasi we want to prepare for the next harvest season na mabawasan din yung mga laman ng mga warehouses ng NFA. Opo, pero di ba ho sa ating huling naging panayam, binabanggit po ninyo na may pinagkukunan kayong pera under the Office of the President para doon sa subsidy nga, no, sa benting bigas. Opo. Yes. So paano po yan? Opo, go ahead, sir. For 2025, actually naglaan si Presidente ng 5 billion pesos, At part of it, 500 million doon ay gagamitin para sa logistics na cost para ma-implement nga ito. Pero sa ngayon, nakikita namin na konti lang magagamit namin dito this year. Minamanage namin yung cash flow namin para pagdating ng January next year, magamit din namin itong pondo para tuloy-tuloy na talaga lahat. Sa inyo bang pagtansya kung kayo po ay talagang magpapatupad na nito by January of next year, gaano kalaking pera ang kakailanganin po natin doon sa subsidy sa per kilo nga po ng 20 pesos sa bigas? Basically, additional money next year that we will be needing base sa programa, anywhere between 10 to 18 billion yan pesos.
Okay. And then, yan ho bang estimate ninyo ay nakapaloob sa proposed 2026 budget o kakayanin pa po ng kasalukuyang budget po ninyo? Saan nyo kukunin ng pera, sir? Sa 2026 budget, nag-request kami madagdagan na, and principally na-approve na yan na may buffer, may pera naman 18 billion. Pero we're aiming only to use 10 billion of that. Kaya lang, depende na sa takbo at sa clamor ng mga mamayan. So sa tier 1 namin, idadagdag namin, sagaan namin at least 10 billion. At lalagay ho yan, majority sa NFA para sa NFA buying fund ng palay para sa mga farmers natin. Opo. So sir, ito pong ugnayan ng DA sa LGUs na kapartner po sa Benting Bigas. Kumusta na po ang inyo pong dito, ang development po sa inyong programang ito? Yung offtake niya, let's say Cebu, ginagawa pa ng Cebu, tuloy-tuloy. Yung sa Siquijor, nag-umpisa na. Sa Negros, nag-umpisa na. Yung sa iba naman, hindi pa nag-umpisa kasi yun nga, kakapasok lang ng mga bagong officials just recently. At siguro, they need sanggunian approval and they have to prepare the budget. So mukhang tuloy-tuloy naman, but we expect na baka mag-restart ito to the hindi pa nag-umpisang LGUs by August. And again, sir, ano pong uri ng bigas ito na 20 pesos, sir? Anong klase po ito? Ano po ang kanyang klasifikasyon? Basically, galing ho sa lahat ito sa farmers natin sa ngayon. Lahat yan galing sa ating farmers. Ito yung tinatawag na mga rice type na 222 tsaka RC160. So magagandang kalidad ho yan na gawa ng ating mga production ng ating mga farmers. Opo, under di bantay presyo classification po nito, ito ba ay well-milled o regular milled po, Secretary? Well-milled, 25% broken. Okay, sige po. So Sec, yun nga po, sa gitna ng programang ito, meron pong mga reports ang iba't ibang samahan ng mga magbubukid at sinasabi nga ang effect nito ay ang pagbabarat ng traders sa presyuhan po ng palay. Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan may reports po ng 8 pesos to 10 pesos per kilo, habang sa Mindanao daw umaabot ng 7 pesos. Can you react first, please, sir? Well, totoo na yun nga, that is very alarming. At totoo na meron nga kaming naririnig at nakikita na konting 8, may 11. Pero on the review ko rin dito kahapon, meron talagang areas na gano'n. Pero marami namang areas hindi naman gano'n. Majority of areas are still higher than that, pero still hindi pa rin gano'n kaganda. It is very concerning and nakita na ng DA ang problema at si Presidente ay well informed. And in fact, after this meeting natin, pupunta ako kung Malacanang dahil pag-uusapan namin ni Presidente. We have identified na kung ano kailangan gawin ho. Okay, sige sir. Kung identified na po ninyo mga kailangan gawin doon, pero ba lamang natin malaman po ano kaya ang iba dito? Anong mga pwedeng panagip dito doon sa mga farmers po na sabi ho ng iba may mga hindi na ho magtatanim muna ngayong planting season kasi nga doon po sa kanilang pagkalugi? Yes, sige ho. Basically, for this harvest season, medyo tingin ko too late na kami, to be honest. Pero yung sa next, pinaghahandaan ho namin yung next harvest season. Number one, kailangan ho baguhin yung batas ng RTL or yung mayandahan. Number one, ang gusto ko mangyari sana is yung may control ng gobyerno or at least ang DA sa pagpasok ng imports, especially during harvest season. Di ba? Yung tinatawag na kailangan natin ng batas sa floor price ng palay, kailangan may floor price para hindi abusuhin. Kasi itong ginagawa ng ating mga traders ay pag-aabuso ho yan. They're taking advantage of the situation and using yung 20 peso na bigas as a reason para ibaba yung palay prices buying nila. At hindi ho tama yun dahil sa ngayon nga, kagaya na sinabi ko kanina, mas marami pa tayo nabibili ngayon na palay kaysa lumalabas. So it should not affect in any way yung presyo ng palay. So yun nga panawagan ko sa mga farmers natin. I-report nyo sa amin sino yung mga trader na bumibili ng mababa, ay lahat po yan iimbestigahan natin. At kung sakaling makuha namin yung regulatory functions namin back sa NFA, sa bagong batas na in final mismo ni Speaker Martin Romualdez, yung House Bill number 1 is yung rice law, ay pwede na namin silang habulin. Sa ngayon wala pa kaming ngipin at ang NFA now
ang main function lang ng NFA now based on the RTL is a buffer stocking entity lang at wala kaming kapangyarihan na kaya ho napuno nga yung warehouse namin kaya wala kami mabili masyado ngayon dahil yan lang ang mandato namin mag-buffer stock eh. Opo, opo. So kasama nga po doon sa provision nga na gusto ho ninyong amyendahan sa RTL ay yung kakayahan na o kumbaga kapangyarihan ng NFA na makipagkompetensya sa market, meaning kagaya po dati na meron na po talagang NFA rice sa mga palengke, pwede na hong magbenta commercially ang NFA. Yes, we need an NFA rice distribution and retail system na maibalik so we can buy more palay sa ating mga farmers at hindi mapupuno, never na mapupuno ang warehouse natin na ganito kasagad dahil ngayon hindi namin, kung di kami nagdeklara ng rice emergency, we will have more rice na hindi namin mabenta eh. Opo, opo. Pero kapag ho ganun po ang sitwasyon po, Secretary, na maaari na po magbenta ang NFA no, sa commercial, kakompetensya po ng commercial rice, doon po klaro din na subsidized pa rin po per kilo ang NFA rice at kailangan po ng pondo, mas malaking pondo ng NFA. Hindi naman ho, ang mangyayari niyan, yung kung sa NFA, we will sell it through the normal retailer system din, katulad ng dati. At meron naman ang plano namin, yung magagandang kalidad ng palay na yung talaga tinasabi natin RC160. Baka yung benta yan ng premium ng content na may kita. Para masuportahan naman yung mas murang bigas na bebenta doon sa mga distribution channel na yun na mas mura. Parang ang habol ko ho, dahil negosyante ako dati, walang lugi sana yung gobyerno pero parang each type will subsidize the other type, parang ganun. Okay, so ngayon po magkakaroon na ng kumbaga klasifikasyon sa NFA rice kasi dati-rati po, 'di ba, as we remember ang NFA, pag sinabing NFA rice, pinakamababang uri. So ngayon po sa inyo pong iniisip magkakaroon na po din ng mas mataas pa na mga klasifikasyon yung ibebenta ng NFA na bigas. Tama ho 'yun. Tama ho 'yung analysis nyo at and we are willing to pay more for the better quality rice. That's mas mura naman yung mas hindi maganda yung eating quality. Okay, so balikan ko lang po itong problema ngayon ng ilang pong mga farmers natin sa mga regions po na akin nabanggit. Talaga pong hindi sila inaabot ng NFA para po bilhin ng kanila pong fresh na harvest na palay kaya po ang punta nila ay sa traders? Yes, sa totoo niyan for the last I don't know how long na matagal na kasi every year budget lang ng NFA is 9 billion since umupo ko or before umupo ko a few years before. That only you can at these prices of 21 to 23 peso per kilo na dry, you can only buy 4 to 6% of the total production. Yan lang ho kaya ng NFA talaga. So but kung talagang gusto na pero kung payagan kami mag-retail at distribute and retail, yung 10% na yun pwede maging 5% din, pwede maging 10%, tapos pwede na yung paikutin 3 beses up to 15%. So malaking bagay na ho yun. Tapos kung madagdagan pa kami ng pondo ngayon dahil sa 20 pesos, kung meron kaming 15 billion kunyari, mapaikot namin ng 3 beses yun, lalabas yan mga 40 billion na yan na kaya namin bilhin. So that would account to almost 20% of the production. Yun, may influence na talaga kami. Okay, doon po sa ang paghahabol ngayon ng NFA sa bodega, sa logistics, kamusta po ito, Secretary? Meron pa ho ba silang pera para dito? Kasi nga po laging pera din pong binabanggit po ng NFA sa kakulangan ng pondo. Well, the last 2 years, Ted, noong 2023, binigyan tayo ni Presidente ng 5 billion para dagdagan yung warehouse. So, yung mga warehouse na yun, patapos na ngayon. Itong taon na yun, 134 ho yun, or plus sigit pa. Itong 2024 naman, binigyan tayo ng another 5 billion naman para sa muffin system na sinasabi. These are dryers and silos na ilalagay din sa mga warehouse ng NFA na para pwede na tayo tumanggap ng mga dry, mga wet na palay. Tapos meron na tayong silo na controlled temperature so we can store it longer and safer. So, nag-invest talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa NFA at unfortunately, once you get the money, we can see the results after 1.5 years. Every time you get money. So, yun yung nangyayari. Pero marami ho tayong mga gagawin.
Opo. So, paano po ito? Ngayon po na inyo rin pong inanunsyo yung pong plano na ang NFA bibili na rin po ng mais. Paano po yung sistemang yon, Secretary? Ganun din ho, parang ang main aim namin sa mais is the white corn, no? Yung Mm. white, of course, bibili din tayo ng yellow corn. Yung white corn kasi yan yung corn para for food, no? Hindi for feeds. Mm. At ginagawang corn grits yan. At marami pa kasi tayong area na malakas pang kumain ng corn, no? Na hindi naman lahat bigas. Eh. So parang yung para na-ease din yung pressure natin sa rice consumption natin. Parang we want to reintroduce yung corn grit nga at saka yung basically yung blended, no? May rice corn blend to the markets or to the areas na acceptable tong type na to. Sino magigiling po nung corn na bibilhin po ng NFA? NFA na rin? Yes, pwede rin ng NFA kasi yung corn grit, yung paggiling ng corn, hindi naman ganun kamahal yun. At marami naman tayong equipment for that and meron din mga facilities for that. Okay. And then, saan pong mga regions ito? Kayo ba'y magpapilot mo muna dito, Secretary? Well, depende na yan, Ted, sa budget na makukuha namin for 2026. Eh. Although lang hini-request tayo, maliit lang, mga 1 billion lang. So most probably, doon lang sa area na yun, let's say in Central Visayas, like Oo. yung Cebu, mahilig ang tao sa corn doon, tsaka maybe some part of Southern Tagalog, Southern Luzon. Opo. Ano po ang inyong forecast po para sa itong last quarter natin sa supply po ng bigas? Considering po na baka nga po makaapekto ito pong pagbaksak ng bilihan po ng palay sa ilang pong mga regions. So sapin po ng supply natin both locally produced at imported. Nakalimutan ko banggitin, Ted, is basically, ang main reason pagbagsak ng palay, in my opinion, it is because of supply and demand. Marami ho, puno ho lahat, ang NFA lang, puno lahat ho. Lahat na makausap kong importer, puno. Lahat ng makausap ko na rice mill, puno din. At binabanggit nila matumal ang markets nila. Kung matumal ho ang markets, ibig sabihin maraming supply sa merkado. Kaya bumababa ang presyo. Okay, so ngayon po wala tayong iniisip na kakulangan ng supply pati po imported rice ngayon, ika nyo, Secretary? Wala. Actually, kung pwede ko nga lang ipitin yung supply ng imported rice, gagawin ko yun if I'm legally allowed to dahil ang rami ho pumasok ng Mayo, almost 550,000 tons. So, ang requirement lang natin ng imported rice per month is 350,000 tons. Kasi nga po may report din ngayon na may mga aplikasyon for phytosanitary permit sa Bureau of Plant Industry ng mga importers na ikaho parang ang report discriminatory yung release nila nitong mga SPS permits nga na ito for importation. Ito ho ba ang panuntunan ngayon because of what you're saying na sobra ho ang supply na imported? Ayaw ko na lang ho mag-comment dyan masyado, pero basta kung ano man yung nangyayari, it is for the benefit of our farmers. Okay, sige po. So sir, ito pong binabanggit nyo na RTL amendment, magiging bahagi na po ng SONA ng Presidente na itong panukalang ito ay urgent bill ng administrasyon. Well, definitely, no. I don't know kung makakasama ho yan sa SONA, but I just talked to the President 2 days ago, nung Monday, at pag-usapan ho namin yan, at he will certify it as urgent ho. Okay, sige po. So sir, ito lang po, no? Sa bantay presyo ng DA ngayon para po sa local commercial rice, ang prevailing price for Metro Manila, ano po ha? Special is 58. Ang premium is 50, ang well-milled ay 45, ang regular milled ay 40. Ito po doon sa local commercial rice. Sa imported po naman na commercial rice, ang special po ay 60, 45 ang premium, well-milled po ay 45, and 40 po sa regular milled. Ito po ay bantay presyo ng DA for Metro Manila markets. Hindi ba ho may kataasan pa rin ito, Secretary? Yes. Basically, yung sa local rice, alam niyo naman na ayaw kong pakialaman yung presyohan dyan dahil
baka maapektuhan yung farmers natin. Yung sa imported rice naman, meron yung premium naman yun na sinasabi na mataas, more than 60. Mm. Hindi yung kasama sa MSRP natin. Yan yung mga Japanese rice na Mm. iba yun eh, ibang level yun. So hindi natin yun. Yung sa well-milled na yan, tsaka sa mga premium na yan, yung 45, sumusunod naman sila sa MSRP. Mm. May balak ako nung una na ibaba yung MSRP to 43 noong July 1, but I decided against it nung una dahil nga magulo sa Middle East, tumaas ang fuel. Mm. But now ho na nagsistabilize na yung sitwasyon at bumaba din ang world price ng bigas na naman sa Vietnam, Thailand, Myanmar. So I gave the order yesterday sa mga staff sa DA na i-implement yung MSRP to 43 pesos by July 16 ho. Okay, sige po. So sir, ano na nangyari doon sa inyo pong parang klasifikasyon nga yung pagbura na ho sa klasifikasyon ng mga bigas, no? Ito hong mga branding ng bigas po sa merkado. Kumusta po 'yon? Sa pag-ikot namin, umikot din kami ni Presidente kahapon doon sa Bacoor sa Pote Market para inikot namin lahat mo from pork to nakita naman namin yung mga labels sa mga tindahan ng bigas. Sa lahat, sa 5 nakita namin, meron isa lang nag-violate na naglagay ng isang brand na sinita ko naman at tinanggal na rin. But more or less, sumusunod naman ho. Okay. Meron lang pong tanong si Chacha po tungkol naman po sa presyon po ng baboy. Yes po. Secretary, good morning po sa inyo. Nitong nakaraan sinasabi niyo po, no, medyo mataas pa yung presyo pa rin nitong karneng baboy. Iniisip niyo nga pong ibalik yung maximum suggested retail price. Pero may forecast yung ilang grupo na by next week or baka nga this week, bababa na daw po yung presyo. Sa monitoring po natin, nakalagay ngayon sa presyohan po dito sa DTI ang pork belly ay 385 to 490, para sa kasim 230 to 300 at frozen liempo 290 to 350 pesos. Sa presyo pong ito, okay na po ba ito sa inyo, Secretary, o plano nyo pa rin pong ibalik talaga yung MSRP? Sa ngayon, yung sa ganun din yung parang stance ng DA ngayon, as far as the local pork products are concerned, yung manufactured dito, we don't plan to put an MSRP na. Dahil talagang short eh. Maraming nawalang baboy due to ASF almost from 13.5 million to 8 million So ganun karami, at 5.5 million na nawala so hindi namin planong galawin yun. Ang plano namin lagyan ng MSRP para makontrol yung presyo ng imported pork din na nasa palengke. So wala na pong plano for MSRP, pero nagrereklamo po yung ibang hog raisers. Ang sinasabi po nila, mababa din daw po yung farm gate price ng baboy sa ngayon? Sa monitoring namin, hindi naman. Nakakasiguro ko sa inyo sa presyo ngayon ng farm gate nila kahit sa 235 yan, 240, kumikita yung mga yan. Oo, so okay po sa inyo ito sinasabi nila nung isang grupo na 230 to 240 pesos, may kita pa rin po yan kahit papano? Yes, okay sa akin yung 230 to 240. No issue sa akin yun. Yung issue po natin sa African swine fever, kamusta po? Yun na, ang hinihintay na lang natin is yung vaccine. Sa trials naman ng DA, medyo maganda yung results. Meron lang issue sa pre-approval or pre-accreditation ng vaccine na yun, but it's an FDA matter. So from what I understand, may fact-finding sila tungkol doon. So we'll coordinate. We're continuously coordinating with the DG Teston, and we're hoping to get an update next week. Oo, pinakahuli po yung balita ang sinasabi, by quarter 3, yun pong sinasabi, yung vaccine posible pong available na. Yun ang aking pangarap at wish para maumpisang mag-repopulate ang buong bansa, no? Tingin ko yan isang susi. At meron ang bang magandang balita, meron pa isang vaccine yata na baka ma-aprobahan na din sana within this year or early next year. Opo, yun ho bang vaccine na yan, sir, kung magiging available, paano po ang distribution at yung pagbabayad, yung gastos? Yung vaccine na yan, basta ngayon nakapag-procure kami for that monitored release ng mga 500,000 doses. So we're implementing that now. From what I understand, naka 160, mga 90,000 na kami ngayon. Yun yung sa government na monitored release.
But if it's for commercial use na yan, it's open market na ho yan. Bahala na bumili yung kung sino man dun sa suppliers. Okay, sige po. Sec, kayo ho mismo, nakita ho ninyo na nasa mga public market ang smuggled po na sibuyas. Sa inyo pong pag-aalam, paano napunta ng palengke yung smuggled na sibuyas? Well, basically, yun ang nakita niyo naman na tuloy-tuloy ang huli namin ng sibuyas na yan at hindi ngayon marami kaming pinahold sa Subic, 59 containers. And out of the 59 containers, meron na kahapon binuksan na 11 sibuyas, carrots naman, saka isda ang laman. So basically, lumulusot talaga sa mga ports natin, especially Manila, Subic. At meron pa kami nahuli sa Cagayan de Oro. Tuloy-tuloy naman nahuhuli. Pero sa ngayon, tingin ko, lumiliit na ho mundo nila. Dahil ngayon, maganda yung cooperasyon ng customs, of course. Tapos kakibat na rin namin ng DOH with Ted Herbosa and si under DOH, si FDA, si DG Teston at may group chat na kami just for this Tapos yung sa anti-agri smuggling EXCOM din yesterday may pina-issue kaming LOA at medyo mas gumaganda na yung takbo. Tingin ko basta mag-cooperate lahat, we can solve the problem. Of course, not totally. Maybe 90% kaya namin isara yan. Opo. Yung nga po, sabi ho ninyo, meron pa rin po at meron na nangyayari. Saan sila humuhugot ng lakas na loob? Alam naman, kung alam niyo ho yun, meron na hong bagong batas ngayon, economic sabotage na yan, mas matindi po yung mga penalties. Saan kaya sila humuhugot ng lakas na loob na patuloy po nagbabaksak po ng mga smuggled carrots, pati nga daw ho, broccoli, sabi ng mga taga-Benguet at maging itong nga po onion. Oo nga. Oo. Well, kasi ang totoong mga nagpapatakbo nitong racket na to, kalokohan na to, hindi naman kasi sila, wala sila, yung mga pangalan nila wala sa papel Ang ginagawa nila, nakakabola sila ng mga tao nila o driver nila or kung ano man kamag-anak nila na malayo na gumawa ng kumpanya, babayaran nila per lata ng 10,000 lang, 20,000 para magamit yung pangalan. Tapos pag hulihan, yun ang mahuhuli, hindi yung talagang mastermind. Oo nga po. So pero hindi ba ho, ang sabi ng iba, nasa customs talaga ang problema kasi po yung mga importer sa pagpaparehistro, di ba? Yung permiso sa customs mismo, yung nga po yun parang ang bilis makakuha ng permit na iyon kahit na walang verification kung talaga bang may opisina ito, may warehouse ba ito. So kumbaga, ang dami pong mga binibigyan ng permit pero bogus talaga yung kumpanya. Hindi ko masyadong, doon sa parte na hindi ko masyadong aware doon sa ganun bogus na kumpanya kasi alam niyo naman, negosyante ako dati, may mga import companies din ako. Nung dinaanan ko naman yung mga proseso na yan when I was still in private sector, wala naman ako nakitang bogus sa sistema na ginawa. I just don't know lang now, I cannot answer that. Maybe papaimbestigahan natin with the anti-agri smuggling council. Sige po. Ito lang po, yung mga taga-Benguet ngayon nanonood sa atin. Ito pong grupo po ng mga traders and farmers doon. Di ho ba napanood ninyo, may mga nagtatapon ng kanilang produkto kasi nga daw po sa oversupply. Sa mga ganun po, pati ho yung kamatis, ano po ang solusyon nyo doon, Secretary? Well, ang isang sa Benguet, we're working with this company, yung Kita.ph, that minomonitor ngayon namin. We're starting to monitor yung seed purchases nila. Kasi doon namin makikita sa pagbili ng seeds kung sobra ba. Kasi alam na natin yung konsumo Kailangan natin maparating yung impormasyon na sa konsumo na to ng bansa, ito lang kailangan yung i-produce what is happening kasi minsan pag sinabi, tanim tayo ng kamatis. Lahat magtatanim Pero actually, sobrang na sa requirement. Ito sabay-sabay pa lahat mag-harvest. Pero meron din tayo ngayong mga cold storage na pinabid out natin just this month. May na-bid out na sa Region 5, Region 6, Region 1, 2, 3. I-bid out na ngayon. We'll be distributing the cold storages facilities, especially sa Benguet at Mountain Province at that area. Opo. Yun ho bang cold storage yan, Secretary? Paano pa pag-operate yan? Kasi meron po naman yung kaakibat na gastos, kuryente at maintenance. Paano po? Ang maganda ho dito sa ating mga cold storage, wala ho silang babayaran ng kuryente. Kasi solar-powered lahat ito.
At it's basically simple enough na is one push of a button lang, mag-start na siya. Then sasabihin din sa mga farmer kung kailangan na i-maintain. Then yung maintenance nito mura lang, at least for the first 5 years, tingin ko wala silang problema. Okay, meaning po ito ho bang cold storage na ipapatayo ng gobyerno, ibibigay ho ba ito sa kooperatiba? Paano po ang turnover nito doon sa end user? Basically, papahiram ho yan. Ay, ang term ko is papahiram, no, sa kooperatiba o sa LGU. Kasi kung hindi lang ho ginamit sa intended purpose, pwede namin bawiin. Okay, so kailan po makikita natin yung actual na po, sir, na operasyon po nito? Kailan po ninyong target? Baka September ho, meron na tayong operational. Okay, sige po. So Sec, ito ho, no, sa mga nanonood ngayon sa atin, meron nga pong iba pong katanungan. Paano ba daw ho makakapagparating sa inyo ng mga farmers natin sa Benguet? Sa kanila pong problema kung sakasakali para daw po at least nalalaman po ninyo, lalo na ho doon sa mga farmers po ng carrots, ano po, at ilang pang mga produkto na kadalasan po nalulugi at nagtatapon ng produkto. Paano ho ba? Siguro ho, well, they can contact us at DA, no? But I don't, if we can share the information na lang with you, through you, pwede rin. Pero pinakamaganda ho, meron naman kaming Department of Agriculture Facebook, no? Doon na lang nyo ilagay yung mga reply nyo or comments ninyo. I-pick upin na ho namin yun. Ngayon meron na kami, we just started the system na kung ano linagay nyo sa Facebook or comment or whatever, nakalista yun as issue. Then meron na kaming kung kanino i-assign yung issue na yun, tapos kailan ano yung masagot, tapos pakilagay lang doon yung mga contact number, sa sino kayo, tsaka ganun. Then magagawa ko ng talagang buong opisina with maybe a manpower of 5 to 10 people just for that. Okay, pati rin po daw yung report kung may mga nakikitang smuggled na mga na tinitinda pong gulay sa palengke. Para ba nga sabi nga dito, baka may 911 din daw po kayo na pwede pagsumbungan? Sige ho, magandang idea ho yan. Gagawin ho natin yun. 911 system ng DA. Opo, doon sa Sige mga ho. opo. Maganda ho yan. Thank you for the ideas. Opo, para din po nga makapagsumbong daw kung may nakikitang obviously smuggled po na gulay sa mga pamilihan, Secretary. Yes, sir. Yes, salamat ho. Opo, Magandang sige po. bagay yan. Opo, may silang po mensahe sa mga farmers ngayon na nanonood po sa atin, lalo na po itong mga palay farmers po na umaaray. Sa ating mga farmers, lalo na sa ating mga rice farmers, hindi ko pa nabanggit na, yun nga, para ma-reach namin kayo sa susunod na harvest season at mapalawak, ay may instruction na ako sa mga taga-NFA na we will be implementing yung NFA people talaga na pupunta sa field na may dala na truck. Bibili ho tayo ng almost 500 trucks next year, no? Para ipamigay sa LGU, hiram sa LGU at sa cooperative para nga maidala niyo yung palay niyo sa amin, at lalo na doon sa mga mas maliliit na farm holders, no, kayo ang ipa-priority natin. At meron na rin tayong bagong sistema na para yung mga traders hindi makapag-take advantage ng NFA price. Kailangan lang naka-register ho kayo sa RSBSA, para yung RSBSA card ninyo ang gagamitin na ang parang susi para makabenta sa NFA, at hindi lang yung kahit sino na trader na bumili sa inyo. Tapos doon sa mga problema ho natin ngayon, pasensya na kayo at na-delay lang, ngayon lang kami naka-react dito sa presyo ng palay, although nga limitado ho, nakatali ho aming kamay, pero hindi ho kami natutulog, at marami lang tayong solusyon para hindi na ho ulit mangyari ito, at kailangan ho natin ng suporta ng Kongreso at Senado dito. Sige po. Salamat po na marami, Sec, sa inyo pong report sa bayan. Napakainam po na mapakinggan po natin ang inyo pong ginagawa para po sa kapakanan ng ating pong mga magsasaka. Salamat, Sec. Salamat din for giving me the opportunity to explain, at hopefully maimbitahon niyo ulit ako. Opo, salamat na marami, Sec. Mabuhay. Yan. Ang Secretary po ng Department of Agriculture, Francisco Chulo rin. At